Heto na, matindi to. Matinding banggaan to. Kakapasok lang, breaking news, kumambyo na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Papuri niya ito kay ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sabi niya, many will hate you because of that, brother. Natuwa siya. Ako, natuwa rin ako. Kaya lang, maraming kakamping, maraming makakaliwa, maraming Marcos loyalist na magagalit dito kay Justice Carpio. Ito yung pahayag ni Justice Carpio, bigla niyang sinuportahan si VP Sara. Di ba? Parang mortal na kalaban ni Carpio ang mga Duterte, lalo na si Pierre Arne. But dito, dahil very clear sa Constitution, doon siya kung ano ang tama. Sabi niya, Carpio, succession clear under Constitution. Very brief lang. Kung mag-resign ang presidente, ma-incapacitate o whatever, kung anong nakalagay sa Constitution, yun na yun. Huwag na nating baguhin. Very clear. So, anong very clear? Vice President ang magiging presidente. Ay, nako. Talaga. Ayun, kumbaga yun yung sinasabi ni Justice Carpio, next Justice Carpio, na ang papalit talaga sa presidente kapag nawala, bumaba, or anuman, is ang Vice President. At iyon ay naaayon talaga sa konstitusyon natin. Ewan ko nga lang ba sa iba kung bakit pa sila gumagawa ng kung ano-anong survey at kung ano-anong tanong sa tao na kung ito ang gusto naming ipalit, parang ganito. Mas gugustuhin namin ipalit ito. Ayaw namin dyan kay Vice President. Ayaw namin dyan. Sa totoo lang, no, direct to the point. Inubutuloy ako. Hindi naman po talaga dito tinitignan yung sinasabing mga inaakusa kay BP Sara. Hindi naman dun yan. Sa totoo lang, kaya nila ginaganyan si VP at ayaw nilang maupo ang isang Sara Duterte dahil nalulukuban sila ng takot. Natatakot sila sa sarili nilang multo. Natatakot sila na mabalikan ng mga ginawa nila at bumalik ang karmang ginawa nila sa kanila. Yun naman talaga ang katotohanan. Dahil once na si VP Sara ang maging presidente, hindi na sila makakaporma. At yung mga tange-tange kung dyan, siguradong mawawala na. Napapatalsik na. At siguradong lahat ng may mga sabit dyan, siguradong mananagot na. Diba? Kaya ayaw nila na umupo si Vice President Sara Duterte. Ayaw nilang pumalit. No? Ayaw nilang pumalit si VP Sara. Eh di ba magkakaroon nga ng rally November 30 ba yon? November 30. Ang rally na yon is para kay VP Sara. Yung rally na pababain siya. Yung rally na mawala siya, ma-impeach siya. No? Parang Sara resign. Pero yung Pangulo, walang ganon. Hindi kasama sa inaano nila. Yun eh.
Di ba? Nadidinig naman natin, may mga problema din naman. Oh, may mga problema. Di ba? Kasi hearsay lang yan, yung kay BP Sara. Oh, bakit pinagre-resign nyo? Di ba? Hearsay lang yan eh. Yung mga sinasabing inaako sa kay VP Sara, hearsay lang yan. Oh, bakit sa November 30 siya lang ang gusto niyong pag-resignin? Hindi ko naman sinasabing may kasalanan ng Pangulo. Pero sa Pangulo din naman, hearsay lang din. Oh, para sa akin, bigyan natin ng katwiran. Hearsay lang. Nakasama siya doon sa flood control. O sige, bigyan natin ng katwiran. Binigyan ko ng katwiran, ha? Oh, ba't siya hindi niyo sinasama? Ba't hindi rin BBM resign? Oh, hearsay lang din naman sa kanya, di ba? Dahil yung sinasabi, hearsay daw yun. Oh, kay VP Sara, hearsay lang din. Oh, bakit si VP Sara lang? Hearsay nga lang siya. Oh, hearsay ang Pangulo, hearsay si VP Sara. Bakit si VP Sara lang? Dapat fair. Or dapat hindi na kayo gumawa ng rally na yan. Kasi, hindi kayo transparent eh. Walang transparency sa rallying gagawin nyo. Sa November 30 ba yun? Mag-iingay lang kayo, manggugulo lang kayo. Maraming magagalit sa kanya na mga kapwa niya dilawan. Yun lang. Lalo na mga makakaliwa. Yun lang. Lalo na itong mga makabayan black. Kasi takot itong mga makabayan black na uupong presidente si VP Sara in case lang na aalis, bibitaw sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang talaga, marami talaga natatakot na umupo si VP Sara bilang presidente. Siyempre, yung mga alitap-tap. Alam nyo na yung mga alitap-tap, mga katunay, ha? Alam nyo na kung sino-sino yun. Pangalawa, yung mga makakaliwa. Ayaw nila yan. Pangatlo, yung mga oligarko. Ayaw nila yan. Diba? Pang-apat, dilawan, kakamping. Ayaw nila yan. Diba? Ayaw nilang umupo yan. Diba? At pang-lima, ay pang-anim ba? Pang-anim. Yung mga alligators, ayaw nila yan. Ayaw nilang umupo yan. Dahil hindi na sila makakaporma. Siyempre ngayon, parang ang luwag-luwag ng pagkakataon sa kanila eh. Lahat sila nakakaporma ngayon eh. Diba? Nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Oh, nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Pero kapag bumalik na naman ang isang Duterte sa pamumuno, hindi na nila magagawa ang gusto nilang gawin. Abogada pa naman itong Congresswoman Rene Kyuko. Yun, kahit yung mga ibang congressman tatakot din na umupo si VP Sara. Nabigla ako doon sa kanyang post na mag-resign. Ang panawagan is mag-resign ang presidente at vice presidente. Ganon ang panawagan nila. Anong pakialam ni VP Sara sa corruption ngayon? Yung confidential funds, wala na yun. Unmodified na naman ang audit observation, yung pinaka-highest observation ng COA. Sa totoo lang kasi, di ba, mali talaga yung ginagawa nilang President resign, Vice President resign, mali yung ganun eh. Di ba? Kasi hindi naman kasabwat si VP Sara. Hindi ko naman sinasabi uling kasabwat. Yung Pangulo, wala. Di ba? Sinasabi ko nga, hearsay. O yan ha. Binibigyan ko ng katwiran, hearsay. Di ba? Ayaw natin magparatang. Mabait tayo eh. Pero, di ba kay VP Sara, kung tutuusin, 125 million. No, millions na pinatunayan naman ng COA na maayos naman niyang nailabas. Maayos niyang nagastos. Maayos niyang naipatakbo. Pero ang problema, bakit nagagalit sa kanya samantalang may nagpatunay na maayos siya? Yung billion, trillion nga eh.
Di ba? Ano yan, hindi nyo pinapansin? Napaka-unfair nyo naman talaga. Pinapahalata nyo sa aming lahat na takot kayo na maupo ang isang Duterte uli. Are you afraid in the dark? 2024 ba yun na COA audit? Unmodified na naman ang Office of the Vice President. 22, 23, 24, 3 years in a row, unmodified. Walang desisyon ng COA na there is guilt on the part of VP Sara. Ang meron lang, notice of disallowance, ano lang yun? Request to correct documentation, ganun lang yun. Dahil lang sa mga, I think sa mga 73 million ang may notice of disallowance. Dahil doon, paparesignin ninyo na ito, billions o trillions ang kinakasangkotang anomalya ng Marcos administration. Yung nakalagay, Vice President, Senate President, House Speaker, ayaw nilang sundin. People's Transition Council. Sabi naman itong abogada pa naman na Congresswoman Renico, constitutional daw yun. Ay, nako. Iba talaga ang isip basta. But ako, nagpapasalamat ako itong ganitong statement. Dating senior associate Supreme Court Justice. So, palpal sila ngayon. Oo, karancho nila yan. Kaso nga lang, talagang sinabi niya na talagang naaayon sa konstitusyon na dapat talaga Vice President ang pumalit sa presidente kung sakasakaling magre-resign ito. Hindi yung kung kani-kanin, hindi po kung sino-sinong pinupulot niya na gusto niyong pumalit. Hindi pa pwedeng ganun. Kung sino-sino gusto pumalit, hindi pwede, barangay tanod na. Barangay tanod, pwede maging presidente. Diba? Yung tipong kayo yung gagawa ng choice, yung mga pumipili na mga hindoropot na yan na sinasabi nilang, eto ang gusto naming maging maging presidente, hindi si Sara Duterte. Ibig sabihin, kapag meron kayong hindi nagustuhan na pamumuno ng isang presidente, pabababain nyo tapos kayo ang maghahanap ng choice na gusto nyo kung sino. Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun, mga katoto. Kailangan talaga yung Vice President ang papalit. Malas nyo si VP Sara yung Vice President. Hindi pa pwedeng pumalit ang Senate President. Hindi pa pwede pumalit ang senador. Hindi pa pwede pumalit ang congressman, governor, mayor, barangay chairman, konsehal, kagawad, SK kagawad, barangay tanod. Hindi pa pwede. Kailangan ang Vice President ang papalit sa presidente. Hindi pwede ang ombudsman, hindi pwede ang ganito, hindi pwede ang ganyan, hindi pwede ang ganon. Diba? Dahil kung kayo ang mamimili ng gusto nyong ipalit, anong mangyayari sa bansa natin? Palit ng palit? Ano to, damit? Ibig sabihin, pag may naging presidente, hindi nyo nagustuhan yung takbo niya, kayo ang pipili ng kapalit? O kumuha tayo ng isang senador, ipalit natin dito sa presidente? Ang gagaling nyo naman. Ang lulupit nyo. Ngayon, kung gusto nyo, no? Kung gusto nyong ipasok yung mga gusto nyo, bakit hindi kayo gumawa ng isang snap election? Snap election. Halimbawa, magre-resign si BBM. Halimbawa lang. Bakit hindi uli kayo gumawa ng isang eleksyon? Sali natin si VP Sara. Tama ba ako, mga katunay? Tapos yung mga gusto nyong iupong presidente, ilaban nyo kay VP Sara. Doon natin daanin. Mas maganda yung taong bayan ang pumipili, hindi kayo. Nasa utak ba kayo na kayo mamimili? No. Magagalit sila kay Carpio, Justice Carpio. Hayaan mo sila, Justice Carpio. Dito ako bumibilib din kay Justice Carpio na kung anong tama. Bad trip siya kay PR doon siya. pero example, yung
noong anniversary ng martial law, September 21, di ba, nagkaroon ng malaki ang rally. Before yung rally na yon, pinag-uusapan ang corruption ng Marcos Senior Administration. Nagsalita ulit si Justice Carpio. Sabi niya, corrupt na ang Marcos Senior, but, sabi niya, doble, triple ang magnitude ng corruption nitong Marcos Jr. Administration. The fact na pumirma siya ng GAA 2025, accountable ang Pangulong Marcos Jr. doon sa pinirmahan niya, 421 billion yung considered na budget insertion. Accountable siya doon. Oh. Former Supreme Court Justice yan, ha? Tapos, sabi ng Malacanang, nagmamalinis, excuse me, walang kasalanan ng Pangulo. Pasalamatan pa natin siya dahil siya ang nagbulgar. Ay, nako. Sa akin lang kasi, nagbulgar. Bakit ngayon lang? Diba? Bakit ngayon lang? Kasi ayun na nagiging question eh. Diba? Kasi nga, diba, nasabi ni Kong Toby na dati pa pinapagalitan ng ating Pangulo si Saldico at si Tambi. Yung tipong sinasabi na hindi pa ba kayo nakukontento sa kinukuha nyo sa ganito, nakakabili, ilang Ferrari pa ba, parang ganito, parang ganon, yung sinabi ni Kong Toby. Matagal na palang alam. Bakit ngayon lang inasikaso ito? Bakit ngayon lang? Diba kung alam na yung ganon, kung alam na may ganong palang klaseng problema, dapat hindi na pinagtagal. Doon palang sinibak na sila. Doon palang kinastigo na sila. Diba? Dahil siyempre, magiging backfire yun sa Pangulo kung sakasakali dahil mga tao niya yan eh. Diba? Tas pinsan niya yun. Magbabackfire sa iyo yan kahit wala kang kinalaman, magbabackfire sa iyo yan, sa iyo tatama yan. Diba? Dapat nung pa, ginawa na ng paraan yan. No? Pinalitan lahat yung mga yan, pinarusahan yung mga yan, o kahit hindi na parusahan, tinanggal na lang sa pwesto yung mga yan. Dapat ganun. Hindi na sana lumaki ng ganito yung problema. Kaya ang nangyari ngayon, ang kinagagalit ng taong bayan, mga nakakausap natin, is parang kinonsinti. Nakonsinti sila na gano'n na ang gawin nila, na pinagtagal-tagal pa, na kung hindi pa lumabas ang baha at kung hindi pa lumabas yung maraming na biktima ng baha, hindi pa kikilusan ng ganito. Kung hindi pa nagalit yung taong bayan at hindi nalaman ng taong bayan, hindi ma-open ang usapin na to. Diba? Kaya para sa akin, kahit na sabihin na ilabas na may ipakitang mga ibinabalik na pera na galing sa kurakutan, bakit ngayon lang? Diba? O ang laki na ng ibinawas nila dyan, malamang. Hindi katulad dati. Kung dati pa sinimulan yan, bago pa lang, diba? Hindi ka agad mababawasan ng marami, konti lang. Kaso bakit pa natin hinayaang lumaki ng lumaki? O pinahamak siya ngayon, hindi sinasadya. Itong si Congressman Toby Chanco, very loyal yan sa Pangulo. Kasi magpinsan ata yung ang wife ni Congressman Chanco, pinsan buo ng presidente. So nung inaakusahan na ni Saldico itong presidente, todo depensa naman si Congressman Toby Chanco na nasaksihan ko noong November 24 last year. Pinapagalitan ng Pangulong Marcos Jr. si Martin Romualdez at si Saldico. Yun yung sinasabi ko. Bakit wala kayong katagbawan? Bisaya katagbawan. Ano yung katagbawan? Magkano bang pera ang gusto nyo ilang bahay ba sa Forbes Park? Ilan bang aircraft ang gusto nyo? Dati pa pinapagalitan. Dami nyo lang nagre-reklamo ng Pangulo sa ginagawa ng dalawa. So alam niya na ang nangyayaring korupsyon na kagagawa ni Martin and Saldico last year pa. Yun yung sinasabi ko. Bakit pinagtagal pa? Diba?
Na-stop ba niya? Eh, baka mamaya baka General Macanas, baka mamaya iniisip niya, balang araw magbabago ito. Marirealize nila sa sarili nila na mali ang ginagawa nila. Eh, hindi nila na-realize. Nasiyahan. Yun, tinuloy-tuloy. Di tayo nagpaparatang, ha? Kasabihan lang yun. Dapat, kung matino ang presidente, kung talagang ayaw niya ng korupsyon, noon pa lang, pinaimbestigahan niya na si Martin at si Saldico. Yes. May punto. May ginawa ba siya? Wala, as in, wala. Nagmamaang-maangan pa na mahiya naman kayaw. Yun yung naging problema ng ating Pangulo. Yun talaga, yun ang naging problema niya, kaya nagba-backfire sa kanya lahat ngayon yan. Di ba, kahit sabihin natin na wala siyang kinalaman, yes, sige, sabihin natin, wala kang kinalaman. Labas ka dito, hindi mo alam lahat ng mga nangyayari. Kaso nga lang, yun ang naging butas. Bakit sila napabayaan sa kabila na alam pala yung mga nangyayari? Di ba? Sana noon pa lang, uulitin ko, is in-stop na yan. In-stop na sila para hindi na lumaki yung gawak. So, ngayon, nanganganib na sila. Ayaw nila pag alis nitong Pangulong ito, kung aalis, ayaw nila mag-take over si VP Sara. Bahala sila, basta Vice President ang pag-take over dyan. Kung ano-ano na lang, civil, military, junta, ito na, People's Transition Council. Bakit hindi na lang natin sundin ang konstitusyon? Yes. Kaya, salamat po, Justice Antonio Carpio. Ayun, natatay natong kaya ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natong kaya natin ang boses na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.